Ako si Ano? SPO to Kitalias, Marine. Kasi nung nandun ako, iunahin na lang natin yung nangyari doon sa Kwan. Kung maalala mo, yung sa boundary ng Balbalasang at saka dito sa may, ano ba ito, Alagang Ilang? Kasi, ano ba yung tawag doon? Sa makipag-usap si Father Balweg sa mga opisyal ng 5th Division. Mayroon 5 colonel doon na nakasakay doon sa chopper. 2 chopper pero hindi bumaba yung isang chopper. Ewan ko lang kung anong buwan na yun. Kung na yata. Anong taon niya? 1980 yun. Nung taon na yun. Kasi nung pagkakataon na yun, sa akin masama ang pakiramdam ko. Pero sabi nila sa akin, huwag kang tumayo. Diyan ka na lang sa baba. Kasi yung driver, barkada ko yun eh. Driver ng 6x. Kasi hanggang Tumyangan, pumunta kami ng Balbalasang. Malayo yun, umikot pa kami. Ang daanan papunta doon, yung may papuntang Balbalan. Paikot yun, ng Balbalasang. Ang sabi... Pero bago yun, Master, balikan natin yan mamaya. Bakit makipag-usap? Pistok. Yun sinasabi nilang pistok na noon. Si Agatep, Balweg. Pistok sana yun, mangyari. Pero karamihan naman na sa nangyari doon, magkabilang bundok, nandun yung kasama ni Father Balweg. Sa amin naman na helicopter. Yung sinakyan ng mga opisyal. Bundok kayo mag-pistok? Doon sa may boundary. Mismo ng kwan. Kasi maluwang yung bundok eh. Dito, bundok na malaki. May kalsada, bundok din dito sa kabila. Ito maluwang. Maluwang din dito. Kanya nung pagbaba nung helicopter, hindi pa ganong nakababa. Siguro mga 5 feet ata o mas mataas pa. Sabi nila. Siyempre yung mga NPA, pag bumaba yung paglakas ng hangin nung makikita na sila eh. May baril na. Ayun. At saka yung tinamaan, may isang karnal na namatay eh. Si Karnel. Puputok, biglang may nagpaputok. Meron sila nagpaputok. Kasi sabi nila daw, sana noon, walang baril yung helicopter. Siyempre, hindi mo maalis yan na may baril. Kasi nakamount yan. Nandun yung kutsi ni Father Balweg eh. Sa baba. Nandun. So kayo naman, ang ginagawa nyo? Sa amin naman na nung galing kami pa ng Tumyangan, dinaglakad kami malayo pa siguro. Hanggang dito pa, hanggang Santo Domingo siguro ang layo. Takbo. Hanggang sa makita namin, kasi yung mga ranger na kasama ko andyan na rin ako sa tabi nila eh. Pinang? Mga scout ranger na kasama ko. Sila, puro scout ranger yung kasama ko. Kanya, napag-isipan ko na, paano ito? Sige, basta sumama ka lang. Yung pupuntahan namin, doon ka na rin pupunta. Ganun. Doon kayo pupunta sa area na? Doon sa area na Pistok? Yun. Pero, nung nangyari na yun, nabaril yung helicopter, 27 ang tama nung baril, nung helicopter. Kasama si Colonel Sacro. Ewan ko kung mga PME yun eh. PME rin ata si Colonel Puronda. Bali 5 silang Colonel eh, doon. Pero ang namatay, si Colonel
Ano ba yung, Ronda ba yun? Yung, ano? Yung sa Region 1, ano ba yung pangalan nung kan? Yung sa may kampo? Para siyang kan eh. Pinangalan sa kanya. Oh, kasi kuna ng kanya na kahit Region 1 eh napunta doon eh para sila makipagpistok. Kasi sakop niya rin dito si kun eh Father Balwigno. Pero ang nangyari namatay siya. Yung isang karnel, yung sinasabi ko. Yung puro ba yung apelyido mo? Basta F. Sige. Pag pinanggalingan namin, pupuntahan mo. Umikot kami din sa papunta ng Lagangilang. Kasi boundary yun eh. Nung paatras ako, kasi sa baba, nandun na ako sa baba eh. Nung paatras ako, meron akong napakan. Tinignan ko tao. Yun, nung namatay. Pero hindi nawala yung mga singsing niya, yung mga relo niya, hindi nawala. Yung sombrero niya, inilagay niya rito sa kanya, dibdib niya. Hindi rin nakita yung mga NPA. Kasi may malaking kahoy doon sa tabi niya na humiga. Pero namatay na nung nabutan na namin. Pero yung isang karnel na sabi ko, si Karnel Sacro, hinahanap namin noon. Pababa kami ng bundok. Hanggang sa, ewan ko kung gaano kalalim yun. Kasi naiwan na siya ng chopper. Oh, naiwan. Ay, ko na eh. Airborne yun eh. Kaya alam niya ang ginagawa niya. Sabi ko, wala. Hanap nyo. Hinahanap namin hanggang sa kwan. Medyo magdilim-dilim na nung maabutan namin eh. Nag-isang araw kami doon. Sa boundary ng Lagangilang at saka Balbalasan. So, magulo na yung araw na yun. Magulo. Sa dinami-dami siguro ng may NPA doon. Sabi nila, 100 plus na NPA. Kayo, naman, marami din kayo na ito. Marami din kami doon na kwan. Kasama. 265 kami na pumunta doon. Pero kami ang nauna. Kasama ko yung mga Scout Ranger eh. Kanya sabi nila mag-aral ka para kwan. Alam mo na alam mo nung mangyayari sa buhay mo, sabi niya. Yun. Pumasok sa isip ko yun na lagi akong kasama yung mga original. Ayun. Natuto na rin ako. So, nahanap nyo yun? Hanap namin. Pero hapon na, nung makita namin yung karnel. Siya na lang mag-isa. Wala pa yung kanya, yung jumpsuit niya na yung pang-whole body. Wala na. Naka-shirt pan na lang. Hinahawakan na lang ng ganyan yung suot niya. Bakit? Sumilong sa ilalim ng kahoy para hindi makita. Yung uniforme niya ay green. Na jumpsuit. Tumalon siya? Hindi. Tumalon sa kwan. Tumalon sa chopper. Nagparachute? Hindi. Basta lumundag na lang siya. Kasi yung, nandun yung mga kwan yung bumaba sa chopper, hindi na ganun mataas yata. Bumaba na kasi binanatan na yung chopper Kaya bumaba, pero yung kwan, yung isang karnel namatay na. Andyan. Malayo ka. Ganitong kalayo na rin yung hinigaan niya doon sa mismong encounter site. Sabi ko, andito na, sir, yung kasama natin. Sabi ko. Unang pagkakataon ko na humawak ng patay na tao. Kasi pinahawak sa akin nung ulo. Lumalim yung kamay ko doon sa ulo niya. Medyo na. Malambot na. Pero yung chopper, master, hindi nahulog. Hindi nahulog. 27 ang tama. Pumunta sa Itiyagay, bumalik. Pati gunner ng chopper may tama. Yung co-pilot may tama. Yung ibang karner na 3, silang naiwan doon sa loob.
Yung dalawa, yun ang naiwan. Si Colonel Sacro at saka yung, Namatay. ewan ko, Pahardo ata yun eh. Pahardo ba yun? Colonel Pahardo ata. Ayun, namatay. So, Kaya, kaya, kaya nung ganun ang nangyari, sabi nila sa amin, ayos na lang natin itong at pabalik na tayo. Kasi nandyan naman na sa Colonel, sabi niya. Ay bumalik kami ng Tumyangan. Pero gabi na. Nung palis na kami dyan sa boundary na ng Nagangilang. Saka Balbalasan. pero hindi nyo na na-encounter yun. Hindi na, wala na sila doon. Nag-withdraw na. Kasi yung area na yon, kanila pala yung makikita na bundok na malayo. Na maraming malalaking kahoy. Kanya hindi na namin pinasok. Bakit mo papapasukin namatayan ka na nga Papupunta ka pa doon kung nandun na lang sila na nagtatambay. Anong reaksyon ni Colonel? Wala na, takot na takot Kasi sabi niya, akala ko mamamatay na ako. Sabi niya. Buti na lang hindi ko nahabol. May humabol daw sa kanya, 3. Pero dahil sa masukal, hindi na naabutan siya. Nung makakita siya ng malaking puno, at saka may ugat, doon na siya sumilong sa ilalim. Mahirap na nangyari sa kanya. Doon na nga sabi ko, mahirap. Marami parang nangyari sa kanya no. Kaya nung taon na yun na sabi ko, ganito pala ang mangyayari dito. Sabi ng mga kasama kong Scout Ranger normal lang yan sa buhay ng sundalo, sabi nila sa akin. Sabi ko naman, ayos lang. Hindi naman basta sabi nila sa akin ng mga original sa wag ka lang lalayo. Lapit ka lang sa amin. Ayun, doon ako natuto. Kung saan banda, kung saan ka pwede pumesto, yun. Tinitignan ko na rin yung mangyayari sa buhay ng isang sundalo. Kasi yung mga ibang hindi nakaranas ng paghirap, yung mga, yung mga normal lang, na regular na kasamahan natin, marami lang, yung pangus-ungas, magbubuhat na ng baril, hindi pa nga ganong matino. Paghawak, parang kahoy, nandyan lang sa taas. Hindi ang sundalo, sabi nila sa akin ang sundalo, hawak-hawak, lagi trigger. Sa harap mo mismo, sabi. Kaya ganun ang kuwan ko. Isa yun sa hindi mo Hindi ko makalimutan sa kanila. Kasi kahit pa paano, nung pumasok ako sa school ng Scout Ranger, Anong class? nung 63, Das. 84. Sila rin ang tumulong sa Tarlac. Lahat ng mga gamit ko, sila pa rin ang magbibigay. Kasi alam mo, nung PC ako, walang gamit na kompleto na ibibigay ng konstabulary. Wala. Nung nandun ako sa Tarlac, alam na nila na nag-schooling ako. Lahat ng dumating na galing Kalinga, nung kailangan, kumbat, andyan. Kumot, andyan. Muskitero, andyan lahat. Yung kantin, andyan lahat. Sabi ko, ayos lang. Kasi dati ko silang kasama Sila rin ang tumulong sa akin. Kaya mataas nung moral ko na natutulungan pa rin ako kahit busy ako. Ganun pa rin ka. So parang isa din yun sa dahilan bakit nag-ranger ka. Oo. Para masubukan kung gaano kasarap
kung gaano kung ng disiplina ng isang sundalo. So, hanggang yun, training na. Oh, hanggang sa kwat. Sabay-sabay lang sa training ko, ayos sa ako. Pero nung mandyan na talaga sa mahirap na talaga, ayun. Yung ano, Master, ano yung karanasan mo nung after ka na nag-grade? Ano na, mag-gira? Hindi mo makita. Mayroon. Kung dito, sa kwan na dito, ang istorya ko lang dito sa kwan. Kasi nung CEO ko dito sa may 148 sa company ko, kasi kwan galing ng kwan yan, galing ng Abra, yung CEO ko. Pero nung pumunta sa Ilocos Sur, matapang sila kasi galing sila Abra Silang humabol sa mga NPA doon sa Abra noon Sila. Mga commanding officer ng kwan. Sino? Captain Abon. Pero kasama ko sa enkwentro, diyan sa Sinait, sa ano ba yun? Na barangay. Talab, doon siya nadali. Kasi kapitan din yung XO niya, si Captain Lupang. Nakasama niya rin dati siyang XO na rin sa Abra. Pero ayos pa rin. Sabi ko, Sir, alam mo naman ang sitwasyon. Sabi niya kasi sa akin, huwag kang mag-aalala. Alam ko yung style nila, sabi niya. Pero sabi ko naman, iba dito sa Ilocos Sur, sir, kaysa doon sa Abra. Kasi ang kasanayan dito, pagka nag-utos ka ng tao at hindi na bumalik, siguradong hawak na nila yung inutusan mong pumunta na tumingin doon sa area, sabi ko. Huwag kang mag-aalala, kaya ko yan, sabi niya. Hanggang sa naging 3, ang inutusan namin ay hindi na bumalik. Sabi ko, Sir, iba ito. Huwag kang mag-aalala, sabi niya. Kaya natin yan. Kung gusto mo, sir, ako na lang ang mauna. Kasi kabisado ko yung lugar na pupuntahan natin, sabi ko. Sabi niya, wag. Dito ka lang sa likod ko. Sabi naman na. Kasi, sabi ko sa kanya, Sir, sa taas ng pupuntahan natin, may 2 bahay doon. May paglulutuan ng tabako. Siguradong may natutulog doon na NPA, sabi ko. Sabi naman niya Di pagsabihan ko yung mga mauna. Nauna pulis. Walang kanyon, walang ganong training yung pulis. Hindi nila alam yung mga mangyayari. Sabi ko, sana nung ako sir, sana sinabi ko, kahit sino man ang mauna, basta sinabi ko sir sana, noon yung unang tao, aakyatin yung 2 bahay. Kasi siguradong mapapalabang ka sa bahay na yun na 2. Sabi niya Wala. Nakapasok kami dun sa loob ng area. Nung pinanggalingan ng kalaban, dito, at saka dito sa harap. Yung dadaanan na bahay, nandun, natutulog yung 2 tao na may baril. Naupihan nyo? Hindi na. Kasi, anong nangyari? wala na. Nakapasok na yung mga kasama ko dun sa loob ng area. Doon sila nadali. Pati na yung CEO ko, naiwan doon. Hindi na kami naman basta makalapit kasi bundok. Ikot ng bundok yung kwan. Nasa baba kami. Sabi ko nga kay yung XO, yung XO niya, nakapitan din. Sabi ko, Sir, ano sa desisyon mo, sir? Sabi ko, kasi doon sa XO niya. Sabi niya, paano natin may isasalba si CEO, hawak na nila, sabi niya.
Nakuha ng kalaban? Oh, nakukuha na ng kalaban. Matagal mag-isang taon yata na hawak-hawak nila yung Si Captain Abon. Tinabon? Oh. O ngayon? Ang nangyari diyan, nung sabi nung XO, si Captain Lupang, sabi niya, ano sa palagay mo, sir? Kaya ba mag-retaliate tayo? Sabi ko. Kasi kung gusto mong mag-retaliate tayo, sir, akyatin ko itong bundok. May salang kasama ako doon. Sabi ko. Pero sabi niya, huwag na. Hindi ko alam kung ano nasa isip niya. Nung medyo mahapon na, mga mag-aalas 4 na. Sabi niya, kasi sa akin hindi ako lumalayo doon Nandyan lang kami sa gilid. Sabi ko, tinatanong ko sa kanya. Kasi yung importe niya, nasira pa yung importe niya, hindi na pumutok yung XO ko. Si Captain Lupang. Sabi ko, hawakan ko muna yung M16 mo. At kalasin mo muna yung importe. Di, lininisan ko yung importe hanggang sa, nung ikinasa ko, hindi, talagang medyo marami-rami. Ay, sabi ko, palit tayo ulit siya. Sabi ko, di palit na rin kami ulit. Sabi niya, medyo hapon na, sabi niya, alas 4 na. Wala na firefight? Wala na, huminto na yung mga kalaban Pero hawak-hawak na nila yung nakuha na kasama namin. Ilan na nakuha? Bali, 3 sila. Sino? May kamag-anak na isa si Captain Lupang. Yung kamag-anak niya naka-uniforme ng pang-kapitan. Kasi siya ang nagsuot ng kapitan Yung kamag-anak niya, yung taga-buhat. Sundalo niyan? Hindi, sibilyan. Sumasama lang nung sinama ni Dia, yung kanya. May baril din? Mayroon din So, baklo sila nung punaw? wala na. Sabi niya, alis na lang tayo. Tignan muna kung saan ang pinakamataas na bundok na pwede nating akyatin, sabi niya. Sabi ko naman Sir, makita mo ba yung bundok na yan? Sabi ko, mataas. Kaya mo bang umakyat? Sabi ko. Saan kami pa pwedeng dumaan? Dito na lang, sir. Huwag kayong dadaan sa labas. Kasi sabi ko, pag nandyan yung sniper, tatamaan ka. Kanyang ginawa ko, sundan nyo ako, at dito tayo dadaan. Maraming sagingan Iniikot-ikot ko na lang yung parang sigsag na dinaanan ko na lang yung mga sagingan para doon sila dumaan. Pero nung makalayo-layo na kami, meron daanan ng yung Spanish Trail na daanan ng mga pumupunta sa bundok. Ayun, 3 beses lang ako umakyat. Nandun na ako sa taas. Sila, wala, hindi na sila makakyat. Sabi ko, kaya nyo yan. Sa akin, bakit kung nakaya? Kaya hanggang nakarating kami doon sa dulo, sabi naman nung nasa huli, sabi niya, may humahabol. Di barilin mo kung may humahabol, sabi ko. Nung sinabing may humahabol, alam mo naman sa bundok maraming butas na pinagkuhanan ng mga makakain na yung tugi, sabi niya. Kamanggag. Ayan. May pumasok na 2 sundalo doon sa loob. Kasya pala, pag natakot. Ayaw pumasok doon sa 2 tao. Sabi ko, kasya ba kayo dyan? Inahihirapan na kayo Lumabas na kayo, wala na yung kalaban. Sabi ko. Kasi pag sinabing hindi nyo na alam ang mangyayari sa buhay niyo. Pag dyan lang kayo, sabi ko. Sabi sa akin tignan mo kung saan tayo pwedeng pumisto. Kaya hanggang sa dumilim na, naipaikot ko na yung tao doon sa daanan na bundok, pababa, paakyat. Ayun.
Kinalat ko na yung mga tropa. Ganun ang nangyari. Saka na lang kami umaga, nung mag-reinforcement na, saka na lang kami bumaba. Kasi nasa bundok kami, bundok na lahat ay umikot eh. May helicopter na yun, bumaba na kami. Pero wala na, hindi nyo nadala si Kuan. Hindi na, kinuha na nila eh. At saka yung isang namatay, sa una pa lang na burst, tama na yung pulis. Naiwan na. Tapla na eh. Kaya sabi ko, ayun na mahirap. Kasi sa pagkaalam lang nila, dati kami PC rito, sabi ko, alam na namin ang mangyayari. Pero hindi ako pinayagan na akong mauna. Gusto nila sila eh. Para silang artista. Sabi ko, wala, buhay natin ito. So matagal talaga bago nakabalik din yung na-capture. Nag-isang taon nata eh. Hanggang sa nasira dito sa Puwet. Hila-hila nila hanggang panorte sila eh. Papuntang norte, papuntang Abra. Yung hila-hila nila yung kapitan. Hanggang sa nung mahirapan na siya, saka na lang ibinigay, pero wala na. Pinadala sa ospital sa Bilonata. Isang taon? Oh. Wala. Malaki nung ko na eh. Malaki yung tapyas niya dito sa puwet. Wala na eh. Wala na yung makikita mo na yung kwan na ng malapit na sa kwan na siguro, buto. So yun yung matagal din pala Master. Oh? Matagal din pala siya bago na ano. Oh. Kasi ayaw na nila ibigay eh. Yung misis niya, laging nagmamakaawa pagkakuha sa istasyon. Pero wala. Pag sinabi ng Ilocos Norte na nandyan sa boundary, mag-ooperate na ng Ilocos Norte, Provincial Office. Pero hindi rin siya pinatay talaga, no? Hindi. Namatay na lang sa kwan nung nabawi na napadala sa ospital. Saka na lang May sakit na. May sakit na. Grabe, ang sakit niya. Payat na nung bumalik siya sa amin. Nakita mo pa yun, Master? Oo. Wala na. Yan lang kasi sa malapit sa bahay nila, dyan sa malapit sa harap ng kampo. Doon na rin eh. Ang bahay nila. Grabe ang nangyari sa kanya. Sabi ko nga eh, wala. Marami siyang paghihirap. Pumunta ng Ilocos Norte, pumunta dito sa Abra, bumalik sa Ilocos Sur. Ayun, balik-balik lang sa tri-boundary na.